Marcos Soto sa 2028 eleksyon para kalabanin si Vice President Sara Duterte. Sandro Marcos nga ba at Vico Soto or Marcos Jr. and Vico Soto sa 2028 presidential election? Naku po, mga barateros, mga kabiyaya, ito talaga grabe to. O, kasi kahapon po, mukhang nadudulas itong mga to na si Auntie Claire at si ano ang magtatandem, si Marcos Jr. sa 2028. Ang mangyayari ata, ito atang si Marcos Jr. ay bababa bilang vice presidente at si Auntie Claire naman ang magiging president. Aba, so ngayon may isang nabulgar na pilit na itinatago na itong ang maaaring tandem ni di ko lang alam, hindi pa man 100% sure kung si Marcos Jr. nga ba or si Sandro Marcos ang magiging katandem ni Vico Soto sa darating na 2028 na presidential election. Aba, grabe grabe to Kaya pala nung mga nakaraan, sabi nila ibaba daw sa 30 to 35 years old ang pwedeng tumakbo, ang edad na pwedeng tumakbo sa ano sa pagiging presidente. Ganito pala yung ano, ganito naman pala yung kanilang plano. Halimbawa, na grabe no. Ang tindi talaga. So talagang ayaw na nila talagang pakawalan ang kanilang ano, ang kanilang posisyon. So ganun nga naman talaga kapag si Marcos Jr. ang magiging Vice President, ano, tawag dito, hindi siya makakasuhan, hindi siya makukulong sa mga kawalangyaan na ginawa niya rito sa bayan natin. At kapag si Sandro Marcos naman at si Vico Soto ang magtatandem, ganun pa rin, ligtas pa rin ang mga kawatan at ligtas pa rin ang kanyang ama na si Marcos Jr. So ang tindi nito mga barateros, mga kabiyaya. At syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like nyo po, napakalaking tulong po nun para sa ano, para sa ating YouTube channel at may tumawag pa, pasensya na. Pero alam nyo mga banateros, pag napapanood ko si Marcos Jr. sa mga video, alam nyo, nagiging matalino talaga ako. Feeling ko ang tali-talino ko. Hindi kasi, grabe, alam mo yun, yung tipong katulad na lang nung sinabi niya na ang basura daw, alam mo yun, yung puro niya ano, katangahan na pinagsasabi lalong-lalo na dun sa ano, lalong-lalo na dun sa basura na nilagyan daw ng basura, kaso wala daw basurahan, kaya yung basura hindi daw nalagyan ng basurahan. Hindi, sa totoo lang kapag napapanood ko si Marcos Jr., sabi ko, grabe no, akala ko ang tanga-tanga ko. Yun pala, ang talino ko pala. Kasi etong presidente, walang kwenta magsalita, na di hamak na mas magaling pa ako magsalita at kahit ako na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ko kayang sabihin yung ganun. Pero mo sasabihin mo, yung kaya nagkaganyan yung basura kasi naglagay ng basurahan pero walang basurahan. So, takina, di ko alam kung ano ng kabangagan nangyayari sa utak ni Marcos Jr. Kaya sabi ko, feeling ko, ang tali-talino ko, sabi ko, tangina, talagang masasabi mo na, alam mo yan, yung tipong kahit hindi ka matalino, parang mas deserve mo pa maging presidente kaysa kay ano, kaysa kay Marcos Jr. Ang titindi kasi ng mga pinagsasabi niya ngayon no? Tapos alam mo yun, yung mga simpleng question lang, simpleng tanong lang sa kanya, hindi niya masagot ng rekta, pautal-utal, nagtududubidap-dap. Idol niya kaya si Willie Revillame. Di ba mga banateros, puwera lait po puwera lait. Hindi po ako naninira at hindi po ako nanlalait, pero grabe, ang tindi na nung kabobohan ni Marcos Jr. Di ba, napakasimple lang nung tanong sa kanya. Napakasisimple lang nung tanong pero hindi niya masagot-sagot. Tsaka nahuutal-utal lagi siya. Hindi natin alam kung epekto ba ng kakapulburon niya yan. Kasi 'di ba sinabi ni Senator Aimee Marcos ng kapatid niya na yang si Ngagba ay ano ay addict, 'di ba? So ang tindi lang kasi sobrang nakakabuisit na siyang. Alam mo yung kapag may naano ka, kapag nagpe-Facebook ka,
nag-YouTube ka or kahit nanonood ka sa TV, yung tipong kapag binroadcast ng isang network yung balita mapatungkol sa sinabi ni Marcos Jr. or sa balita na may sinasabi si Marcos Jr. Kadalasan parang parang ayaw mo nang panoorin kasi alam mo na yung mangyayari kung hindi mautal-utal, puro pambubudol yung ginagawa at kung ano-ano na lang yung pinagsasabi niya kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam mo yun, sobrang nakakabaliw. Nakakabaliw na 'tong si Marcos Jr. Pero akala talaga natin dati ang pinaka-worst president si Noynoy Aquino, pinakalutang na vice president si Leni Robredo. Puta na, yung pagiging worst at pagiging lutang pinagsama sa iisang katawan. At ang naging bunga ay si Marcos Jr. Putay na kasi, sino kasi naglagay ng basurahan na yon? Sino kasi naglagay ng basurahan na yon na bakit hindi mo nilagay at bakit nailagay mo doon? Ang gulo, 'di ba? O ganyan na ganyan yung statement ni Marcos Jr. alak ng teteng. Tangina, sabi ko habang pinapanood ko, putang ina kasi minsan kasi sa oy, shoutout sa inyo sa mga ano ba tawag doon yung mga nag-aalaga ng presidente? Ano ba 'yan? PS ano hindi basta yung mga taong nasa likod ni Marcos Jr., yung mga umaalalay, yung mga nagsasuggest ng mga gagawin, ng mga itatanong. Sa susunod naman kasi pakainin niyo muna. Tangina kasi laging lutang wala ka ng ibang maisip na sasabihin niya kundi puro katarantaduhan 'di ba? Yung bagyo kailangan mag-schedule. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, ang pinakatumatak na lang sa sinabi niya mapatungkol dito sa bagyong 'to, wala na daw tayong magagawa kasi simulat sa pool ganito naman na daw talaga yung Pilipinas. 'Di ba? Napakawalang kwentang presidente talaga yung hayop no. May napanood nga akong interview na isang babae, sabi niya, although totoo naman sabi nung babae na na palagi naman talagang binabaha ang Pilipinas pero hindi katulad nung mga unang naging presidente kahit papaano umaaksyon Sa totoo lang naman din talaga hindi naman din namin ikinakaila na nung mga panahon ng mga unang presidente puwera pa kay Pangulong Duterte ay meron naman na talagang baha sa Pilipinas. Yun nga lang ang kinaganda noon yung mga unang presidente kahit papaano umaaksyon, 'di ba? Etong administrasyon wala puro lang ngawa. 'Di ba? Puro lang silang ngawa, puro ngawa, kesyo ganito, kesyo ganyan, wala na tayong magagawa. Kesyo yung bagyo hindi nagpapa-schedule pag dumarating ng Pilipinas, puro kabobohan. Tapos yung mga bobong mga vlogger, proud na proud pa. Sabagay, pero ang galing talaga. Ito sinabi ko na 'to. Ang galing talaga ni Marcos Jr. kasi kauna-unahan sa kasaysayan na napagsama-sama niya lahat ng mga tangang politiko at mga tangang tao sa iisang koponan. Biro mo, tanga yung mga congressman na naniniwala sa kanya, tanga-tanga yung mga naniniwalang mga senador sa kanya, mas tanga-tanga yung mga vlogger na nagtatanggol sa kanya at mas tripling or 1 trillion na katangahan yung mga naiilang mga supporters pa rin na naniniwala kay Marcos Jr. Puta na lahat na lang ng katangahan, sinalo nyo lahat. At dahil nga sa nagaganap na issue sa mga basura, sa pagbaha, ay may mga diversional tactic nga na ginagawa ang Administrasyong Marcos. At kung mapapansin nyo sa mga social media, YouTube, TikTok, Facebook at saan man, Instagram, kahit saan yan, kahit sa BBM site pa. May BBM site ba? Anak ng timang, puro na lang pagbabalita na about kay Pastor ang ginagawa ng mga hinayupak. So may naisip na naman silang panibagong diversional tactic laban kay Pastor at ayan nga yung pagpapadala kay Pastor mapatungkol doon sa Amerika, 'di ba? Na alam naman na natin na matagal na ho sinabi ni Pastor sa atin 'yan na at ngayon ay nangyayari na kahit nga po yung kay Pangulong Duterte, kahit nga yung grabing korupsyon, kung gaano ka demonyo si Marcos Jr., kung gaano ka walang kwenta ang administrasyong Marcos ngayon ay kauna-unahang nag-reveal niyan sa atin at nagsabi at talagang naglabas ng mga ganyang issue, ganyang talagang mga gawain ng administrasyong Marcos ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. At dahil nga dyan, ngayon ginagawang diversional tactic ng administrasyon dahil alam talaga nila at talagang
talagang feeling or feel na feel nila na sobrang lakas ng appeal or ng interes ng taong bayan dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang talagang tututukan ng tao kapag ibinabalita nila si Pastor dahil alam niyo yun, simulat sa pool na ginipit, binastos ang KOJC, sobrang dami talagang naniniwala na kay Pastor ngayon, sobrang daming napamahal kay Pastor dahil yung mga sinasabi niya noon ay nangyayari na talaga ngayon. So ngayon nga, naisipan nilang gawing diversional tactic yan kasi nga talagang tututukan ng taong bayan yan at yung impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, nawawalan na rin tayo ng gana panoorin yun kasi unang-una, pera natin yung ginagastos doon sa walang kwentang trial na yan na alam naman na natin na kung impeachable lamang or kung impeachment lamang ang usapan, ay di hamak na dapat may impeach yung iba pang mga sangay sa gobyerno, lalong-lalo na si Marcos Jr., di ba? So ayan na nga yun mga banateros, no? Yan nga yung ginagawa nilang diversional tactic ngayon na paulit-ulit, sabay-sabay, yung mga bayarang mga media na ibinabalita yung mapatungkol kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pagpapadala sa Amerika nito. Kasi yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, wala eh, nga eh. Kaya ang nangyayari ngayon ay nag-iisip sila ng mga panibagong diversional, kagaya na lang nung pag ano na lang kay Pastor, 'di ba? So paulit-ulit nilang ibinabalita, wala daw silang kinalaman pero paulit-ulit nilang ibinabalita. At talagang mahahalata mo yung galawan ng ibang mga bayarang mga mainstream media. Sabay-sabay at may mga dagdag bawas pang ikinukwento sa mga post nila. Kaya talaga dapat yung mga bayarang mga mainstream media, yung mga bayarang mga vlogger, mga bayarang mga pages, eh dapat singilin din natin yan sa darating na 2028 kapag si VP Sara na ang presidente ng bansang Pilipinas. Dapat singilin yan, dapat panagutin din yung mga yan, ikulong o kaya ay ano, siguro doon naman sa mga vlogger na mga bayaran, hindi naman na siguro sapat yung i-ano sila, firing squad. Siguro dito sa mga mainstream media naman, isarado na lang yung kanilang mga network, 'di ba? Kasi yung pagtanggap mo ng pera ng taong bayan sobrang laking kasalanan 'yan para sa konstitusyon natin, sa batas natin. Sobrang laking kasalanan 'yan sa mga kababayan mo. Kasi biruin mo yung mga lalong-lalo na sa mga OFW na talagang todo kayod sa ibang bansa tapos kayo-kayo lang ang nakikinabang sa binabayaran nilang mga buwis. Tangina, sobrang ano niyan kaya dapat panagutin talaga yung mga hayop na yan. At marami nga akong nababasa at meron din na nakakapagsabi sa akin ng mga kaibigan, mga tropa, mga followers na sobra daw akong mag-ingat kasi nga grabe daw yung mga binibitawan ko salita, grabe daw yung mga kalabang ko dito, so hindi talagang kung delikado ay delikado. Sa totoo naman po talaga, delikado naman talaga yung kalagayan namin ng mga banateros dito. Pero yun nga yung sinasabi namin na ako kasi handa akong isakripisyo din yung buhay ko para sa bansa. Hindi ko naman 'to ginagawa para sa sarili ko lang. Although sumasahod kami sa YouTube, pero yan lang din naman yun kahit papaano parang pakonsuelo or kahit papaano, 'di ba? Kaya may pangkapi-kapi kami, may pangbayad-bayad sa bills kahit papaano diyan dahil dito sa Facebook, dahil sa YouTube, sa kinikita namin dito pero hindi kalakihan, hindi kagaya ng mga bayarang mga vlogger. Pero kagaya ng sinabi ko hindi ko naman 'to ginagawa para lang sa akin. Ginagawa ko 'to para sa pangkalahatan at sa mga darating na mga henerasyon na talagang makikinabang sa mga mangyayari sa Pilipinas kasi kung hanggang sa labas nila, pagsilang nila, pagtanda nila, paglaki nila at ganito pa rin ang ikakamulat nila na realidad or ganito pa rin yung ikakamulat nila na nangyayari sa bansa natin na talamak yung korupsyon, sila-sila din talaga ang mahihirapan. At sobrang kawawa naman din yung mga kabataan at mga iba pa nating kababayan na lubos talaga naapektuhan ng korupsyon, lalong-lalo na ngayon ng administrasyong Marcos. So tutuusin kung threat lang talaga, mas diamak na mas marami pa akong threat kay Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, ewan ko sino kaya magti-threat doon sa hinayupak na yan, no? Pero talaga kami, mga banatero, sobrang dami naming threat, araw-araw namin nababasa. Hindi na lang namin pinopost kasi
Alam mo yon yung, hindi kasi kami palapatol sa mga ganyan lalo na sa mga basher, sa mga vlogger. Patuloy nga kaming, mini-mention ng mga BBM vlogger na makipagdebate daw kami sa kanila. Eh, una-una ba't kami makikipagdebate sa inyo? Alam naman namin kayong mga bayaran at kapag pinatulan namin kayo, putang ina para na rin kaming mga tanga nun. Eh kasi intindihin na lang din natin siguro yung mga BBM vlogger kasi wala silang maibalita eh, 'di ba? Wala silang maibalita na magandang ginawa, wala silang maibalita nga eh, biruin mo, may maganda sanang ginawa si Marcos Jr. yung tinatawag na house project doon sa Davao, hindi naman pala sa kanya yun. Eh siguro i-vlog na lang nila yung basura na walang basurahan pero nilagyan ng basurahan pero nawala yung basurahan. Ano ba talaga? So kaya yung mga BBM vlogger, kami ng kami ang pinupukol. Kesyo may issue ako yung sa ano daw, 13 anyos daw, na binuntis ko daw, kesyo ganyan puta na, puta, eh di sana nakakulong ako, di ba? Common sense na lang talaga, sobrang tanga lang talaga ang maniniwala sa kanila na kung meron akong kasong ganun, eh di sana lumabas yan sa nasa record yan ng NBI, ng kapulisan at saka sino ba naman ako para hindi ako makulong kung gumawa ako ng ganyang kaso, 'di ba? So, grabe yung ginagawa nila. Kaya nga itong ginagawa rin ng administrasyon ngayon kay pastor, eh bandang huli isisingilin nating lahat to. Hindi lang kay pastor kundi sa buong sa buong Pilipino no na mga pinagnakawan nila. Kaya mga banateros talagang dapat natin silang singilin at pagbayarin sa mga ginagawa nilang katarantaduhan dito. At eto na nga mga banateros, mapunta na nga tayo sa isa sa mga topic natin na itong si Marcos Jr. ay wala daw pakialam sa mga survey. Walang pakialam daw si Marcos Jr. dito sa survey. Eh, bukod sa wala kang pakialam sa survey, wala din pakialam sa'yo ang survey. Sa tutuusin nga lang, kung pwede ka na lang talaga, kung pwede na lang na huwag kang isali sa mga survey, gagawin nila. Kaso, syempre, yung ibang mga nagsusurvey, eh, kapag hindi ka nila sinali, kabastusan naman na siguro yun, di ba? Wala kang pakialam sa survey kasi wala namang pakialam sa yung tao. Wala kang pakialam sa survey kasi ano nga eh, wala namang may gusto sa iyo. Talagang wala kang pakialam sa survey kasi lagi kang kulelat, lagi kang laglag. Eh kapag tumakbo nga, kapag nag-declare nga siguro si Banat Bay ng pagiging presidente, mas mataas pa yung makukuhang trust rating sa iyo ni Banat Bay. Tangilang yan, wala daw siyang pakialam sa survey. Akala mo naman may pakialam kami sa'yo, ulol. Akala mo naman to, akala mo kung sino ang putay na. Talagang wala kang magiging pakialam sa survey. Eh yung survey nga mismo, walang pakialam sa'yo. Tangina talaga to. May ano lang eh, no? May masabi lang at kagaya nga niyan, sabi nga dito ni Auntie Claire, ay si Auntie Claire nga ay nagbabala na sabi niya, yung mga nagsusurvey daw ay humanda daw, parang pinagbabantaan ni Auntie Claire. Dahil daw tong mga nagsusurvey na daw to ay nagma-mind condition daw sa bawat Pilipino, mina-mind condition daw ang bawat Pilipino. Anak ng teteng Auntie Claire, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba, pakyo ka. Ano yan, Auntie Claire, takot ka sa sarili mong munto? Di ba gawain nyo yan? Di ba? O katulad na lang, bakit yung mga issue ngayon na lumalabas? Di ba pang mamain condition nyo yan? So takot ka sa sarili mong munto? Takot ka sa sarili mong multo, Auntie Claire? Tangina pati yung survey no, binalaan. Tangina talaga grabe talaga umabuso to sa kapangyarihan tong administrasyon na to. Eh sa bagay yung secretary na nabangga na aksidenteng nabangga si Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Kinabukasan tinanggal nga yun eh. Kaya hindi na rin kataka-taka na itong mga nagsusurvey ay gipitin din to ng administrasyong Marcos kasi nga napapahiya sila. Kung ayaw nyo kasing mapahiya, gawin nyo kasi na maayos yung trabaho niya, putang ina naman. Ay naku po, ayoko na lang talagang magmura. Sorry talaga, pero nakakabuisit kasi alam mo yun, yung reklamo kayo ng reklamo na bakit mataas ang ratings ni BP Sara na kahit sinasabi nyo na palagi nasa ibang bansa. Eh putay na, hindi hamak na mas may naitutulong pa nga yun eh. Eh si Marcos Jr., anong ginagawa? Pupunta sa mga nasalanta ng bagyo, mamibigay ng laruan. Ano yung gusto mo ipangat-ngat mo doon sa tao yung mga laruan na yon? Pupunta doon sa mga ilog-ilog, tapos mag-i-interview, tapos magsasalita ng kung ano-ano. So sino gaganahan sa inyo, 'di ba? So hindi naman kami mga tanga na kahit na sobrang kabubuhan nyo na at sobrang walang kwenta nyo dito sa bayan natin magiging proud pa rin kami sa inyo.
Ano kami, yung mga BBM vlogger? At ito na nga mga banateros, itong pahayag ni Bongbong Marcos or ni Marcos Jr. na wala raw siyang alam sa kaso ni Martin Romualdez. Ba, ito na nga sinasabi ko. Talagang talagang wala talagang kwenta yung mga pinagsasabi niya sa SONA. Yun pa naman yung pinaka-highlights sa SONA mo, napapanagutin mo yung pinsa mo, tapos ngayon wala kang alam. Ngayon nagmamaang-maangan ka na naman na sino yung nasa SONA? Sino yun? Si ano, si Bobong Marcos? Hindi kasi, 'di ba ang pangalan niya Bongbong Marcos. So, yung nasa SONA nung nakaraan, si Bobong Marcos yun. Tangina, ito na naman eh, no? Binabaliw na naman tayo ni Marcos. Kung, kung ano na naman pumasok sa utak mo eh, ikaw nagsabi nun, tapos ngayon sasabihin mo, wala kang alam doon sa kaso ni Martin Romualdez. Ano ba talaga? Pinagloloko mo talaga kami, no? Sarap mong, ay, pwede lang talaga mambatok ng bobong presidente, gagawin ko talaga. Bawal lang eh, buwisit na yan. Nakakainis kasi. 'Di ba, hinihiling natin maayos na presidente, maayos na leader. Putang ina, binigay sa atin baliw. Putang ina, bakit kasi baliw yung binigay? Si BP Sara kasi, eh. Bakit putang ina, bakit ka kasi nauto nitong mga 'to? O baka may mga may mga magalit diyan na ito ay ano lang naman, 'di ba? Hindi ko naman hindi tapos na 'yon, yung issue na 'yon. Alam naman na natin na talagang pinagsisihan ni BP Sara 'yan. Yung pag-tandem niya diyan kay Marcos Jr. dahil kung hindi naman talaga dahil sa kanila ng mga Duterte, hindi naman talaga mananalo yung hayop na Bongbong Marcos na 'yan. Tangina, no? Biruin mo 6 years tayong nabuhay sa maganda, safe na panahon tapos tangina 6 years tayong pinagdusa. Grabe naman 'yan. Tama na 'yan, ama. Tama naman 'yan. Bigyan mo naman lang kaming kaginhawahan, mga i-straight mo naman ng kahit mga 20 years. Oo, kahit sa 20 years na 'yun mapalitan ulit kami. Tsaka ayaw na namin, sobrang dalang-dala na kami. Grabe, oh, baon na ng utang ng Pilipinas. Yung Africa, na di hamak na mas mahirap sa atin, yung Vietnam, Thailand, yung Singapore, 'di ba? So, di hamak na mas mayaman tayo sa mga yan dati, pero putay na, tignan mo naman ngayon yung Africa, di hamak na mas mayaman pa sa atin. Kawawa tayo eh, no? Nalaglagan tayo ng presidenteng ano eh, lahat na lang na kay Marcos eh. Makakalimutin, maangmaangan, sinungaling, abno, baliw, lahat na lang. Putang ewan ko talaga. Best president ka talaga. Idol. So wala nga daw siyang kinalaman dito sa ano, dito sa kaso kay Martin Romualdez. Wala daw siyang kinalaman dito dahil sabi niya, etong kaso ni Martin Romualdez ay ipapaubaya niya kay Boying Remulla. Putang ina. Ngayon alam na namin kung bakit may 1.5 billion confidential ka. Ang galing talaga. O mga banateros, wag nating kakalimutan na sinabi noon ni Remulla na nasa 6 to 9 months pa daw ang magiging desisyon niya di mapatungkol sa mga kaso ni Martin Romualdez. Hinihingal ako. Kakain ko lang kasi ng nilagang gulay. Wow, healthy living yarn. Hindi guys, healthy living ako kasi ayoko matulad kay Remulla. Diba nung nakaraan, muntik ng pirmahan ng isang bulati si Remulla. Puta na, naka-recover pa din eh, no? Ba't kaya ganun, no? Yung mga makakasalanan na tao, talagang isinasalba pa. Siguro talagang totoo nga yung nasa ano na, yung mga masasamang tao binibigyan pa ng chance. Tapos, puta ang hirap maging mabait. Kasi kapag mabait ka, kadalasan naghihirap ka at kung ano-anong pagsubok yung dumarating sa'yo. Pag demonyo ka, puta na, andyan yung kwarta, andyan yung andyan yung tawag dito, andyan yung karanyaan. Biro mo, etong si BBM tsaka si Remulla, isang pirma na lang ng bulati, puta na, nag-absent pa eh. Natatandaan ko dati yung mga unang pahayag ni Pastor na talagang ang Pilipinas ay talagang dadanas ng ganitong kawalangyaan ng walang kwentang magiging leader. So ngayon talaga minsan rin talaga eh talagang sobra akong na kay Pastor dahil yung yung alam mo yun yung mga pinapanood ko yung mga old video niya talagang nangyayari. Yung lalo na yung about sa mga politics, about sa mga leader, na kapag ikaw ay nasakop ng, yung alam mo yun, yung espiritu ng kademonyohan, talagang wala kang sisinuhin
Alam mo 'yun, hindi ko man maipaliwanag sa inyo ng talagang maganda, pero alam niyo, panoorin niyo yung mga old video ni Pastor 'no, talagang nagkakatotoo ngayon. Kaya etong sila Boying Remulla at ano ni si Marcos Jr., talagang alam niyo bandang huli, talagang sobrang pagsisisihan nila 'to habang buhay 'tong ano, etong ano nila, ginagawa nila sa bansa natin kasi sobra na, eh. Biruin mo, pinapaikot-ikot nila tayo, sabi ni Marcos Jr. dun sa SONA, pananagutin niya yung kapinsan niya, ta's ngayon wala daw siyang alam. Tapos si Boying Remulla na daw ang bahala sa pinsan niya. So although may point naman siya dun na kahit kapiranggot na na talagang dapat si Boying Remulla. Pero kung ikaw na presidente, sabi nga ng iba, sabi nga ng lahat, walang puwedeng humadlang sa'yo, walang puwedeng kumontrol sa'yo, walang puwedeng, alam mo 'yun, yung tipong hahadlangan ka sa mga plano mo. Kapag ginusto mo talagang ipakulong ang pinsan mo dahil nakikita mo na siya ang isa sa mga mastermind at kasama ka na nga do'n, sa totoo lang, dapat nga dalawa kayong nakakasuhan at nakulong at dapat nga ikaw ang nasa impeachment at hindi si VP Sara Duterte, dapat gawin mo 'yan, ipakulong mo. Putang ilang taon na kami nag-aantay, 'di ba? Yung mga congressman hanggang ngayon wala. Oh, nasa impeachment trial pa nga yung iba, 'di ba? So, talagang pinapaikot-ikot lang tayo ng paulit-ulit ni Bongbong Marcos Jr. Tapos ngayon yung about dito sa kay Martin Romualdez ni kesyo wala na naman daw siyang alam. Putang ina mo, lagi ka ng walang alam. Kailan ka ba nagkaroon ng alam? Ba? Hindi ko talaga ewan ko kung babalikan ko yung 2022, talagang ano, bakit hindi ako nagising nun 'no? Dapat pala si ano na lang binoto ko, dapat pala wala na lang akong binotong presidente nun, si VP Sara na lang din talaga, eh. Hindi, alam ko maraming mga ano, kahit mga kaibigan ko, mga followers, mga kakilala, marami akong nakakakuwentuhan na, talagang sobrang sising-sisi sila na binoto nila si Marcos Jr. Dapat daw hindi daw sila nakinig kay Vice President Sara Duterte na iboto si Marcos Jr. Dapat daw, nag-focus lang sila kay, Vice President Sara Duterte at may mga nagsasabi din na ganun din kung iboboto nila si Isko Moreno, medyo tagilid din daw, medyo ayaw sa ngayon na ipinapakita ni Isko Moreno, kasi walang ibang mapagpilian. Yung mga Pilipino nun, alangan naman iboto nila si Pacquiao, 'di ba? Si Lenny, si Lacson, tsaka si Soto, 'di ba mga walang kwenta? O ngayon si Lacson tsaka si Soto, 'di ba? Napakawalang kwenta. So kung binoto niyo na kung binoto natin 'yan nung 2022, laglag na. Baka di amak na mas masahol pa mas masahol pa 'yan kay Marcos Jr. So wala tayong ibang pagpipilian nun, VP Sara lang tsaka Isko Moreno, biglang nagpakilala si Isko Moreno ng totoo niyang ugali, 'di ba? Na kesyo tsismis lang daw yung paratang kay Marcos Jr. na siya ang mastermind sa nangyayaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. So although naiintindihan ko naman dun si Mayor Isko kasi nga kailangan niya talagang sumipsip kay Marcos Jr. at alam naman din natin na lahat ng kumakalaban kay Marcos Jr. ay ginigipit, 'di ba? So pinapakulong, ginagawan ng kung ano-anong issue, kahit walang ebidensya, ikukulong basta kasagabal ka at isa ka sa mga kalaban nila, ay yayariin ka talaga nila. So, naiintindihan ko si Mayor Isko Moreno na bakit ganoon ang sinabi niya. Pero kung ibabalik man natin yung 2022, wala talaga tayong ibang pagpipilian, Talagang si VP Sara lang talaga, siguro babawi naman, sabi nga 'di ba? So kung nagkamali ng una, siguro ito na rin yung aral kay Vice President Sara Duterte na talagang hindi niya na dapat sayangin pa. Kaya nga siguro, dahil din sa kagagawan din natin kasi tayo rin yung nagbumoto kay Ngagba, 'di ba? Tayo rin yung bumoto kay Ngagba, kay Marcos Jr. Kaya siguro, binigyan din tayo ng itaas na yan, leksyon nyo yan. Yan na yung ano nyo, yan na yung parusa nyo. Sa susunod kasi kapag boboto kayo, suriin nyo ng maayos, hindi kayo na iwag kayo magpadala sa mga magagandang salita. Pero siguro, yun nga, pag naging presidente, si Vice President Sara Duterte at hindi, sorry dun sa words na siguro, alam naman na natin na maibabalik na yung kapayapaan kagaya nung ano, baka nga mas doble. At ang pinakagrabe lang dito, talagang may mga makikita tayo na matitinding pagdudusahan ang mga makakaliwa at yung mga
sa yung mga korap ngayon ng mga opisyal, 'di ba? So talagang hahabulin 'yan ni Vice President Sara Duterte kaya talagang ngayon kung makikita natin ginigipit ang mga Duterte lalo na si VP Sara kasi nga alam nila na malilintikan talaga sila. Lalo dito kay lalo niyan sa pamilyang Marcos, sila Lisa, Sandro, si Romualdez, si ano, siguro nga baka kung halimbawa man, eto kung halimbawa man kasi may edad na rin yung nanay ni Marcos Jr., 'di ba, si Imelda Marcos. Kung halimbawang maabutan ni Imelda Marcos etong si VP Sara bilang presidente, ay baka si Imelda Marcos lang talaga siguro yung ano, yung maiiwan na lang sa kanila. Baka lahat sila kulong. Baka nga yan pati si Amy Marcos makulong din yan malay natin baka totoo nga yung bali-balita na hinuhudas niya talaga at binibenta niya si VP Sara at si Senator Bato de la Rosa sa kanyang kapatid, 'di ba? So talagang grabe yung grabe talaga yung dadanasin nila kapag si VP Sara Duterte na yung presidente. Kaya ngayon, talagang naghahanda sila ng gusto para hindi mangyari. At dahil nga diyan, eto na nga no, yung magiging katandem ni Marcos Jr. sa 2028 election. Ay mamaya na pala yun, mamaya na kasi eto pa pala yung about po doon kay Subiri, no? Yung kay Subiri, mga banateros ay nilaglag ni Bongbong Marcos. Wala daw alam si Bongbong Marcos dito sa 24 billion leadership funds na ibinibintang ngayon kay Subiri. Nako, mukhang magtuturuan Mukhang ituturo ni Subiri si Marcos Jr. Tapos ipapakulong siya ni Marcos Jr. para siyempre para lumabas na at para hindi na siya makapagsalita against to Marcos Jr. Ang gandang laban nito. So mukhang may panibagong maglalaglagan, no? So wala daw alam si lagi naman Ano pa bang bago, Jay? Lagi namang walang alam si Marcos Jr. Ano pa bang bago diyan? Wala lang bago diyan. Wala lagi siyang walang alam O ngayon, inuunti-unti na kayo. Di tama ang mga sinasabi ko palagi na kayo ay mga puppet lang ni Marcos Jr. at bandang huli, kapag magigipit na siya, kayo-kayo din ang ilalaglag niya. O kita mo kay Subiri? O, ganyan na ganyan. Yung sila Remulla, sila yung mga congressman ngayon na pinapakinabangan ni Marcos Jr. Pag dumating ang 2027 election at medyo dehado na etong kampo ni Marcos Jr., iisa-isahin niya kayong ilalaglag at magagaya din kayo at pupulutin kayo sa kangkungan. Tandaan niyo yan. Ngayon, may maangan na si Marcos Jr. Wala siyang alam dito sa 24 billion na leadership ni Subiri. Binibintang pa nila doon sa dalawa, kay Senator Padilla at kay Senator Bongo. Uta na, wala nga mga budget yung mga yon. Yari kayo talaga dyan, yung mga puppet ni Marcos Jr. ngayon. Puta na, lalaban kayo kapag wala nang mapakinabangan sa inyo. Sila De Lima, sila Jokno, Luistro, yung mga congressman dyan, sila Trililing, yung mahaba-baba, yung mga lahat kayo, talagang ano lang kayo kasangkapan lang kayo ni Marcos Jr. At bandang uli, kapag nagipit siya, kayo yung gagawin niyang sangkalan para makaligtas siya sa mga kapahamakan na mangyayari sa kanya. Lilinawin ko lang yung kapahamakan na ibig sabihin yung kakaharapin niyang kaso kapag wala na siya sa termino niya. Hindi, malamang sa malamang 2027, umpisa na yan, nagtuturuan na yung mga yan. Nagtuturuan na yung mga yan, kesyo si ganito, si ganyan, at sasabihin lagi niya ni BBM, wala siyang alam. Kahit yan si Auntie Claire, putay na, ako na nagsasabi sa inyo, kahit yan si Auntie Claire, grabe, talagang pupulutin sa kangkungan niya. Wala. Pagtapos ng termino ni Marcos Jr., kahit na tumakbo pa bilang presidente yan si Auntie Claire, wala yan, pupulutin sa kangkungan. Tapos ang karir niyan, yung perang naipon niya na di umano may pondo rin siya na 2 billion, ubos yan. Hindi mo mapapakinabangan yan, promise yan. Hindi ako nagbabanta pero ayan din kasi yung nakikita ng halos lahat ng mga Pilipino kapag si VP Sara Duterte na ang nakaupong presidente, talagang hahabulin kayo at talagang pati kami kasama dyan. Pati kami kasama dyan sa hahabol sa inyo, no? Dahil ngayon wala kaming forma ngayon. Hanggang ganito lang kami sa pagbabalita. Kaming mga ordinaryong mga Pilipino. At talagang ibubulgar namin lahat. At hindi kami hihinto na ibulgar yung mga bawo nyo kahit nabuhay pa namin yung kataya dyan. Wala. Nandito na kami sa point na to Talagang alam nyo ako, hindi magbabago yung pananaw ko sa buhay na talagang kaya kong ialay ang buhay ko para sa bayan.
At never kong pagsisisihan yun. I'm proud of it. Pango na, nagpapa-English ako. Ito ba yung epekto ng puro gulay? Kung tumatalay-talino ako ngayon no? Putang ina nga. Kaya ikaw, Bongbong, kung gusto mong tumalino, tigilan mo yung kakapulburon mong hayop ka. Sinasakop na ng pulburo, nagiging lumot na yung utak mo. Yung basurahan, walang basurahan, pero may basurahan. Ulul! At dito na nga tayo mga panateros sa itong pagtakbo ni Marcos Jr. bilang Vice Presidente. At sino nga ba itong magiging Presidente at Vice Presidente? At magiging katandem ng mga Marcos sa darating na 2028 election laban kay Vice President Sara Duterte. At eto na nga, may mga bali-balita kasi kung iisipin nyo, pwede rin talagang mangyari dahil etong mga taong babanggitin ko ay talagang kinakaayawan at kinakamuhian ng sandamakmak na mga Pilipino ng buong sambayanang Pilipino dito sa Pilipinas. O ganito, kung halimbawa man na maging vice presidente si Marcos Jr., ang gagawin niyang presidente, sino? Si Tulfo? Putay na, sinusuka. Ultimong kapatid niya nga, sinusuka siya eh. Mga Pilipino pa kaya? O sino? Si Anli Virus, si Ontiveros. Putay na, hindi nga tumataas-taas yung survey nung gagang yun. May threat pa yun, partida, di ba? So, malabong si Risa Ontiveros ang gawing presidente niyan. Sino? Si Lacson o kaya si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan or si Lene Robredo. Putay na, tingnan mo, nagtutulong-tulong na sila ngayon. Wala pa rin silang magawa laban kay Vice President Sara Duterte. Kung si Romualdez naman, walang-wala din, promise. Hanggang, ewan ko na lang talaga. Talagang siguro magwawala na ang mga Pilipino kapag nanalo pang presidente yan si Martin Romualdez. So, although may point sila na kahit papano may chance ang manalo dahil syempre bata ni Marcos Jr., si Chairman George Garcia, di ba? So doon, may panalo sila doon. Pag-usapang dayaan. Pero pag-usapang realidad at katotohanan lamang, hindi sila uubra kay VP Sara Duterte. At kung sino man yung magiging vice presidente ni Vice President Sara Duterte. So may nalalapit talaga at pwede talagang mangyari na magtandem ang Marcos at ang Soto. Hindi si Tito Soto, kundi si Mayor Vico Soto. Kasi kung matatandaan yung kamakailan lang, may inaanunsyo sila na pababain ng edad ng pagtakbo ng presidente at gawin daw 30 or 35 years old ang mga pwede nang tumakbo bilang presidente. Syempre, pasok na dyan si Sandro Marcos at etong si Vico Soto, di ba? At alam din naman natin ngayon na tutang-tuta ni si Tuta Soto ay tuta ni Marcos Jr. Kaya may posibilidad din talaga na pwedeng magtandem si Sandro Marcos at si Vico Soto. Pwede din naman na maging vice president ni Vico Soto si Marcos Jr. kasi hindi naman na siya pwedeng tumakbo bilang presidente, di ba? O pwede din naman si Sandro Marcos ang magiging presidente tapos si Marcos Jr. ang magiging vice president. O pwede din naman si Sandro Marcos ang presidente tapos si Vico Soto naman ang magiging vice president. Tayo na si Auntie Claire, wala yung putang ina nga, wag niyo pag ano lang yan, pangbubulag lang yan yung issue kay Auntie Claire. Di ako naniniwala dyan. Putay na, sobrang katangahan niya naman yun kapag tumakbo pa siya bilang presidente ng Pilipinas. Putay na, hate na baka kuyugin ng taong bayan niya kapag pupunta ng ano yan. Pag pumunta ng ano yan, tawag dito, ng pangangandidato sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya hindi ako naniniwalang putay kabubuhan niya na yun pag ginawa niya yun. Kaya may posibilidad na Marcos and Soto ang magiging tandem sa darating na 2028 presidential election. Pero kami, wala kaming pakialam. Duterte pa rin kami at kung sino man yung magiging vice presidente ni Pangulong Inday Sara Duterte ay doon kami susuporta. Kung halimbawa man si Senator Robin, kung halimbawa man si Pastor, ang gawin niya or kaya si Mayor Basti Duterte ay goods na goods, wala pong problema. Kahit sino, alam naman na namin. Pero wag lang naman din sana si Lenny, bigla akong kinabahan eh. Tapos nagulat tayo no si Amy Marcos. Shit! Bibi Sara, please lang. Please lang. Tama na sa Marcos. Tama na, ha?
Tama na Marcos, oo. Masyado na pagod na kami VP Sara. Ang hirap din tingnan mo yung ano namin 'no, tingnan mo yung nangyayari sa mga kababayan natin, lubog na sila, kawawa gutom na. 'Wag na Marcos, putahin na kung ano si Jaime Marcos hanggang ngayon wala pa rin kaming tiwala diyan. Kaya kung magiging Vice President mo man ang pagpipilian, meron 3 diyan, Pastor Apollo Quiboloy, Robin Padilla at ang kapatid mo na si Mayor Basti Duterte na tsak ako na talagang yan, buo loob niya na hahabulin niya lahat ng korap sa bansang Pilipinas. Wag na Marcos ha, Bibi Sara, wag na Marcos. Tap na Marcos, tap na yan. Eh, tapon mo na sa kasulok-sulukan ng mundo yan. O kaya ipadala mo dun sa ano, yung mga Marcos sa ICC. Pag binomba ni Donald Trump, hayaan mo lang. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So kayo, ano pong magiging komento nyo sa darating na ito, yung grabing viral news na ano, na Marcos and Soto in 2028? Oo, sino ba sa mag-amang Marcos ang magiging katandem ni Mayor Vico Soto? At ito ba ay uubra at aarok sa tandem ni VP Sara Duterte at kung sino man yung mapili niya bilang vice presidente sa darating na 2028 presidential election. So comment nyo lang po niya sa baba at ating babasahin niya siyempre sa lahat ng mga OFW Hero Abroad sa mampanig ng mundo, mega love shoutout sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. At sa lahat ng senior citizen at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, sa kay Pastor Apollo Quiboloy, sa lahat, sa kay OJC, sa pamilyang Duterte at syempre sa aking YouTube channel. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros